Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 3 gun runners timbog sa Parañaque, 5 iligal na armas kumpiskado. Isang gwardya patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Davao Oriental. 1 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa isang lalaki sa Palawan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 3 individual ang arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Detectives Special Operations Unit na sangkot sa selling and trading ng loose firearms. Nangyari ang operasyon sa parking lot sa Parcal Mall, Tambo, Parañaque na nagresulta sa pagkakaaresto sa 3 suspect na kinilalang sina Jonel, isang electrical engineer, James, isang negosyante at isang Rolin na isa namang dentista. Nakuha sa mga ito ang 5 unlicensed firearms kabilang ng 3 caliber 5.56 Bushmaster rifles, 1 caliber 9mm pistol at 1 caliber 22 pistol. Nakatakdang maharap ang 3 suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dead on the spot ang isang gwardya matapos pagbabarilin kamakalawa sa Purok Rosas, Barangay Sains, Mati City, Davao Oriental. Kinilala ang biktima na si Rafi Bangkiling, 40 anyos, isang security guard ng Mati Polytechnic College at residente ng Purok Mabuhay, Barangay Sayan sa nasabing lungsod. Ayon sa investigasyon, naglalakad umano ang biktima patungo sa kanyang duty nang bigla na lamang itong atakihin at pagbabarilin sa iba't ibang parte ng katawan ng riding in tandem. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng hot pursuit operation ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspect. Kahon-kahong iligal na sigarilyo ang nasabat ng PNP Maritime Group at iba pang ahensya ng pamahalaan sa Barangay Punta Baha, Bayan ng Rizal sa Palawan. Sa bisa ng isang search warrant, naaresto ang isang 47 anyos na lalaki na kinilalang si alias Melnor matapos makitang nasa kanyang pangangalaga ang mga smuggled na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ng 1 milyong piso ang iba't ibang brand ng iligal na produkto. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga nakumpiskang mga kahon ng sigarilyo para sa proper disposition. Samantala, mahaharap naman si alias Melnor sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act at Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warnings Law. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.